Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 266, delikado si Lin Fang. Sa pagtatapos ng taon, ang Yangzhou City ay palaging napakasigla. Sa kalsada, ang mga tao ay nakatayo sa paligid sa maliliit na grupo. Sa sandaling iyon, sa Yangzhou City, mayroong isang maringal na hukbo na binubuo ng GXC Armored Cavalry. Nagsasagawa sila ng isang inspeksyon na paglilibot sa lungsod, lahat sila ay mukhang dominanti at kahanga-hanga. Lahat sila ay nakatingin sa kanila na may malalim na paggalang. Ang mga tropa ng GXC ay napakahusay. Sinasabing lahat sila ay mga elite na sundalo. Ngayon, nasa aming lungsod sila. Sa kalsada, tumatakbo ang mga kabayong GXC. Ang mga tao ay nakatingin sa maringal na mga kabayong ito. May mga nag-uusap tungkol sa kanila. Iyan ay isang karangalan para sa ating lungsod. Ngayong narito na ang mga tropang GXC, kami ay hindi kapanipaniwalang prestihiyoso sa buong rehiyon. Sinong maglalakas loob na guluhin tayo? Tama ka, noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ng sarili kong mga mataang opisyal ng GXC. Siya ay mga 16 na taong gulang lamang ngunit sa taunang pagpupulong ng cultivation ng Yangzhou City, nagpakita siya ng mga hindi kapanipaniwalang kakayahan. Mas malakas siya, kaysa kay na Lanfeng o Lin Chen. Ni isang atake ay hindi nila nakayanan. Sa sandaling iyon, alam ko na ang opisyal ay magiging isang hindi kapanipaniwalang tao. Hindi ko lang akalain na mangyayari ito sa napakaikling panahon. Sabi ng isang lalaking may mahabang bigot. Parang nagmamalaki siya na ikinagalit ng mga tao sa paligid niya. Isang taon bago, nagkaroon ng isang binata sa cultivation meeting ng Yangzhou City ngunit ang mga miyembro na kabilang sa pinakamalaking clan ay inatake siya at pinilit siyang tumakas. Pagkalipas ng isang taon, ang binatang iyon ay naging mas mature, mas determinado at napakalakas. Siya ay mukhang napakamaharlika at kahanga-hanga sa kanyang kabayo, na kinokontrol ang ilang libong sundalo. Bumalik siya sa Yangzhou City bilang isang maluwalhating batang bayani. Mula noong sandaling iyon, ang 4 na malalaking angkan ng Yangzhou City ay bumagsak sa bagong antas. Mayroon lamang Lin Fang na kumokontrol sa isang pamahalaang militar. Pinalitan niya ang dating pamahalaan at isinara ang mga angkan sa mga gawain sa lungsod. Ngunit ang mga tao ay nasa sabik at natuwa sa lahat ng ito. Narinig nila na gusto ni Lin Fang na magtayo ng GXC Castle at gumawa ng mga hakbang upang maging mas maimpluwensyahan ang Yangzhou City. Siyempre, masaya ang mga taga-Yangzhou dahil mas marami silang mga benepisyo, kabilang ang mga benepisyo para sa kanilang pagsasanay sa paglilinang. Sa sandaling iyon, ang infrastruktura ng gobyerno ay patuloy na nagbabago, ang mga tropang GXC ay abala sa pagpapalaki ng palasyong gobyerno. Sa loob ng isang araw, nawasak ang lahat ng pader na nakapalibot sa gobyerno. Sa sandaling iyon, nakatayo si Lin Fang sa isang underground passage. Habang nakatingin sa tunnel, mukhang nag-iisip si Lin Fang. Ang mga tropa ng GXC ay katatapos lang maghukay sa daanan na ito at madilim na. Kahit na malakas sila, nagawa na nila ang kalahati ng trabaho para sa kanya. Dahil si Lin Fang ay naging opisyal ng gayong makapangyarihang mga sundalo, syempre, ginamit niya ang mga ito para magawa ang mahihirap na gawain. Kumislap ang kanyang siluet at nawala siya sa daanan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw siya sa gitna ng isang silid. Sa harap niya ay isang malaking mesa. Nakatayo sa kaliwat kanan ng mesa, may 3 siluet, mukhang nag-iisip. Ang 3 taong ito ay ang dating gitna, kaliwa at kanang mga opisyal, sina Ren Qingquang, Feng Yuhan at Lei Qingtian. Dati silang lahat ay may sariling hukbo ngunit ngayon, tinutulungan nila si Lin Fang at nananatili sa tabi niya. Lin Fang, tingnan mo, nandito na tayo, dito tayo maghukay ng ilog. Pagkatapos, maaari tayong magtayo ng mga tore sa 8 madiskarteng locus yung ito. Ang gusali ng gobyerno ay nasa isang lambak kaya kahit ang mga tao ng Zuanqi layer ay dumarati, sa normal na mga pangyayari, dapat natin silang talunin. Punong-puno ng kumpiyansa si Feng Yuhan. Ang mga tropang GXC ay mga elite na sundalo. Si Ren Qingquang ay isang dalubhasa sa pagpaplano at depensibong diskarte sa militar. Ang kaliwang opisyal, si Feng Yuhan, ay isang dalubhasa sa pag-aayos ng mga pormasayon ng militar at mga diskarte sa opensiba. Ang tamang opisyal, si Lei Qingtian, ay isang dalubhasa sa pag-aayos ng geographical na diskarte at pagbabago ng lupain upang protektahan ang mga tropa. Lahat sila ay napakahusay na mga opisyal. Malinaw, ang pagkontrol sa napakalaking hukbo ay nangangailangan sa kanila na hatiin ang mga gawain. Ang lahat ng mga opisyal na ito ay may kanya-kanyang tungkuling dapat gampanan. Maingat na pinagmamasdan ni Lin Fang ang mesa. Bahagyang tumango siya at sinabi, Tito Fang, maaari mong muling ayusin ang lungsod ayon sa gusto mo. Kailangan ko lang natulungan mo akong magtayo ng isang lihim na lungsod sa ilalim ng lupa. Hindi magiging mahirap ngayon ang pagtatayo ng isang underground city dahil ang mga tropa ay labis na nasisiyahang sundin ang iyong mga utos. Gayunpaman, hindi na tayo muling tutulungan ng Imperial City. Kailangan nating umasa sa ating sarili. Kung gumugugol tayo ng masyadong maraming oras at pera sa lahat ng ito, maaari itong maging komplikado. Bukod dito, maaari ring mawala ang sigla ng mga tropa sa paglipas ng panahon. Bahagyang tumango si Lin Fang. Talagang problema iyon. Sa kasalukuyan, ang mga tropa ay nasa perpektong kalagayan ng pag-iisip. Kahit na tinanggap nila na tumulong at mamuhunan mula sa kanilang sariling bulsa, hindi yun solusyon para sa pangmatagalan. Ang isang hukbo ay napakalakas ngunit nangangailangan din ng maraming bagay. Nangangailangan sila ng mga table tasks, Purity Stone, Sandata, Armor at Battle Horse, bukod pa, ang paggawa ng lahat ng bagay na ito sa Yangzhou City ay nangangailangan din ng napakalaking mapagkukunan.
Naiintindihan ko, hahanap ako ng solusyon para sa lahat ng ito. Sabi ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kina Ren Qingguang at Lei Qingtian at sinabi, Tito Ren, maaari mong alagaan ng mga armas at mga construction. Tio Lei, maaari mong alagaan ng mga bantay at proteksyon ng lungsod. Nagsusumikap kayong lahat, salamat. Sige, huwag kang mag-alala, kaya ko. Sumagot ang dalawang opisyal kay Lin Fang. Sa mga araw na ito, ang Yangzhou City ay ang bayan ni Lin Fang, hindi niya maaaring hayaang magdusa ang hukbo. Kailangan niyang palakasin ang kanyang hukbo at palawakin ang kanyang kapangyarihan. Naalala pa niya ang mga alaala mula sa malakas na magsasaka. Lahat, sila ay lubhang mahalaga at mahalagang mga alaala na may malawak na kaalaman. Maaga o huli, ang lungsod ng Yangzhou ay babangon at kukuha ng atensyon ng buong bansa. Hindi balak ni Lin Fang na bumalik sa Imperial City sa mga sumunod na buwan. Nais niyang ituon ang kanyang atensyon sa Yangzhou City. Mga tito, lahat kayo ay nagsusumikap, salamat. Si Lin Fang ay mukhang nagpapasalamat. Ang tatlong taong ito ay dating mga opisyal at sa mga araw na ito, sila ay sumusunod at tinutulungan siya. Iyon ay palaging mananatiling nakaukit sa alaala ni Lin Fang. Si Lin Fang, kaming tatlo, pati na si Jiu Qixi ay sumunod sa general kahit na ang kabayaran ng aming buhay. Ngayon, ang puso ng general ay namatay kay Jiu Qixi. Kaming tatlo, sa madaling salita, ay handang tumulong sa iyo dahil pinagkakatiwalaan ka ng general sa kinabukasan ng hukbo, at dahil doon ay nagtitiwala din kami sa iyo. Si Ren Qingguang ay nakatingin kay Lin Fang at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Si Lin Fang ay napakawalang halaga at nang ahas na patayin ng anak ni Duan Tian lang, si Duan Han, para kay Liu Kanglan. Kung hindi magiging sobrang makapangyarihan si Lin Fang, susuko silang tatlo dahil malinaw sa kanila na sa mga araw na ito, ang puso ni Liu Kanglan ay hindi nakatulad, wala na siyang ambisyon tulad ng dati. Kung sila ay nasa panig ni Liu Kanglan, wala nang dapat gawin. Sa makatuwid, nakinig sila kay Liu Kanglan at nagpasya silang sundan si Lin Fang at tulungan siyang makamit ang kanyang mga ambisyon. Sila lamang ang nakakaunawa sa kaluwalhatian ng gayong mga bagay. Naunawaan din iyon ni Lin Fang, kaya naman kailangan niyang maging lubhang ambisyoso. Sa isang malinis at maayos na silid, ang lahat ng kasangkapan ay bago. Itinulak ni Lin Fang ang pinto at pumasok sa silid na iyon. May isang napakarilag na silweta na matamlay na nakahiga sa isang kama at nakatingin sa kisame. Imposibleng sabihin kung ano ang iniisip ng taong iyon. Tumingin si Meng Qing kay Lin Fang at muling tumalikod. Mukha siyang malamig gaya ng dati. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Paanong hindi pa niya nagawang tunawin ang puso niya? Ngunit napakalinaw din kay Lin Fang na sa mga araw na ito, malaya siyang makapasok sa silid ni Meng Qing. Iyon ay isang magandang bagay. Kung ito ay ibang tao, ang taong iyon ay malamang na na-freeze ng matigas ni Meng Qing. Tanging si Lin Fang lamang ang maaaring pumasok sa kanyang silid. Tumakad si Lin Fang patungo kay Meng Qing at nagsalita sa mahinang boses. Ano ang iniisip mo? Bahagyang umiling si Meng Qing at sinabi, wala. Lumapit si Lin Fang sa kama at dahan-daang umupo. Inilayo ni Meng Qing ang kanyang mga paana. Nagpapahintulot kay Lin Fang na maupo. Iniisip mo ba ako? Tanong ni Lin Fang na may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit si Meng Qing ay kalmado lang na nakatingin sa kanya ng malamig na naging dahilan upang matigas ang mukha ni Lin Fang. Ang hirap intindihin ng babaeng yun. Si Meng Qing na nakahiga pa rin sa kama ay muling tumingin sa kisame, hindi pinapansin si Lin Fang. Bahagyang lumapit si Lin Fang kay Meng Qing kaya medyo napaatras siya. Nakatitig siya kay Lin Fang na papalapit, pagkatapos ay damilat siya na parang nakatingin sa isang mapanganib na kaaway. Napakamot si Lin Fang ng kanyang ulo at patuloy na lumapit kay Meng Qing na sa wakas ay nakapag-react sa kanya, siya ay nanginginig na kinakabahan. Pwede ba kitang yakapin? Sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa nakamamanghang kagandahang iyon. Kung gagawin mo lang ito nang hindi nagsasalita. Sabi ni Meng Qing. Inaasahan na ni Lin Fang ang tugon na iyon at nakayakap na sa kanya, itinulak ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 267, ang siyam na palasyo. Sina Meng Qing at Lin Fang ay nakakulong sa isang yakap. Nanginginig si Meng Qing mula ulo hanggang paa. Wala na siyang lakas. Wala siyang magawa kundi sundin ang mga galaw ni Lin Fang at samandal sa dibdib nito. Inangat ni Meng Qing ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Sobrang lapit ng mga mukha nila. Sa sandaling iyon, isang bagay na napakabihirang nangyari, ang emosyon ay dumaan sa mga mata ni Meng Qing at siya ay mukhang nahihiya. Ang kanyang dalisay at banal na mukha ay biglang namula, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Lin Fang. Bitawan mo ako. Nakapagtataka, si Meng Qing ay nagpupumilit na makalayo kay Lin Fang ngunit sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Napakabilis, tumigil siya sa pagpupumiglas at ibinaba ang kanyang ulo na hindi matapang na tingnan ng nakakapasong mga mata ni Lin Fang. Tumiti si Lin Fang, malamig ang babaeng iyon ngunit nakinig pa rin siya kay Lin Fang. Gusto kitang hawakan. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Dahan-dahang ibinaling ni Meng Qing ang kanyang ulo at itinaas ito habang nakatingin kay Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanya sa sandaling iyon. Pagkatapos ay kumalma si Meng Qing at muling humiga sa dibdib ni Lin Fang. Si Lin Fang ay nakayakap sa kanya at siya ay nakakaramdam ng kalmado at kalmado. Napaka-perpektong sandali noon. Ang maikling sandaling iyon ay tila walang hanggan. Mahigpit na nakahawak si Lin Fang sa napakagandang dalagang iyon. Mabilis ang tibok ng puso niya. Siya ay kaakit-akit. Gayunpaman, hindi iniisip ni Lin Fang ang aksyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng kakaibang init na bumabalot sa kanya. Meng Qing, tingnan mo ako.
Pagkaraang tumahimik sandali, nagsalita si Linfang. Si Meng Qing, na nakahiga sa dibdib ni Linfang ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Linfang. Medyo nagulat siya. Ang ganda mo talaga. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Nakaramdam si Meng Qing ng hindi pamilyar na mosyon. Mukha na naman siyang nahihiya. Nagustuhan ng bawat babae kapag inakala ng taong mahal nila na maganda. Sila. Si Meng Qing, kahit na siya ay isang hindi pangkaraniwang babae, ay, pagkatapos ng lahat, isang babae pa rin. Naiintindihan din niya ang damdamin ng pagmamahal at kamuhi. Sa sandaling ang isang babae ay umibig sa isang lalaki, hindi siya magiging iba sa iba, lahat naging bata kapag umiibig. Si Linfang ay binababa ang kanyang ulo palapit ng palapit sa mukha ni Meng Qing. Si Meng Qing ay mukhang labis na napahiya, siya ay nanginginig at ang kanyang puso ay tumitibok. Gusto niyang tumakas pero at the same time, ayaw niyang pumunta kahit saan. Sa wakas, idiniin ni Linfang ang kanyang mga labi sa kanyang mga labi. Nanginginig si Meng Qing. Parang nakuryente. Dilat ang mga mata niya, tigas ang mukha, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero tama ang pakiramdam. Hindi sila naghalikan ng napakatagal bago iginalaw ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin kay Meng Qing. Tumiti ito sa kanya sa napakatamis na paraan. Tumingin si Meng Qing kay Linfang at nakitang nakangiti ito. Siya ay tumingin lubhang mahiyain. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa emosyon. Siya ay labis na nahihiya at kinakabahan. Sa totoo lang, kinakabahan din si Linfang. Ito ang unang pagkakataon na nine love siya sa isang tao. Ito rin ang unang pagkakataon na niyakap at hinalikan niya ang isang babae. Paanong hindi siya kabahan? Kahit na kaya niyang gamitin ang kanyang espada at manatiling kalmado sa gitna ng pagdanak ng dugo, pagdating sa mga babae, labis na kinabahan si Linfang. Baka kulang siya sa experience. Meng Qing, magpahinga ka na, sabi ni Linfang habang nakatayo at nakatingin kay Meng Qing. Agad naman siyang tumalikod at nagsimulang umalis. Pagkaalis ni Linfang, itinaas ni Meng Qing ang kanyang ulo, siya ay nasa sabik at napahiya sa parehong oras. Umupo siya at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Mukha siyang nag-iisip, gusto niyang maalala ang isang ngiti. Sa kanyang mga iniisip ay dahan-daang lumitaw ang isang ngiti, isang mainit na ngiti. Pagkalipas ng 3 buwan, maraming bagay ang naitayo sa Yangzhou City. May mga malalawak na bagong gusali na itinayo. Bukod dito, mayroon ding 8 malalaking tore, na ilang daang metro ang taas, at kapag tumitingin sa kanila, tila naabot nila ang mga bituin. Bukod dito, ang lumang gusali ng pamahalaan ay naging punong tanggapan ng bagong pamahalaan. Ito ay mas maluhok kaysa sa saraan. Bukod dito, napakasigla sa loob at may mga bagay na patuloy na nangyayari. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao kung ano ang nangyayari doon bukod sa katotohanan na ang gobyerno ay sumasailalim sa muling pagtatayo. Sa isang lugar sa ilalim ng lupa, si Linfang ay nakaupo na naka-cross-legged, hindi gumagalaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Linfang na naabot niya ang napakataas na antas ng pagsasanib ng lupa. Sa kanyang isipan, mayroong isang madilim na mundo kung saan ang isang napakaraming maliwanag na ilaw ay kumikislap. Ang mga ilaw na ito ay nasa iba't ibang sulok, na tila hindi organisado. Ang mga hindi maayos at hindi sistematikong mga ilaw na ito ay parang random na inilagay doon ngunit sa totoo lang, kapag tinitingnan sila mula sa tamang anggulo, mapapansin ng isang tao ang isang espesyal na anyo, mukhang misteryoso. Maraming mga labis na kaluluwa ang lumilipat patungo sa mga ilaw na ito at sa wakas, isang lakas ang umakit sa kanila. Isang liwanag ang lumitaw sa pagitan ng dalawang ilaw at ang lahat ng mga ilaw ay tila pinagsama sa isang hugis. Unti-unting nagliwanag ang madilim na kapaligiran. Kaagad pagkatapos lumitaw ang mga ilaw ay lalong tumitindi sa madilim na kapaligirang iyon. Sila ay nagtitipon-tipon na ginagawa ang madilim na kapaligiran na lubhang maliwanag, at kahit nakasisilaw. Pabilis din ang pabilis ang mga ilaw. Ang mga ilaw ay unti-unting nagkakaroon ng kakaibang hugis, ang hugis ng siyam na palasyo. Sa Zuyu, ang mga cultivator ng Zuan Qi layer ay itinuturing na napakalakas na cultivator dahil kaya nilang kontrolin at i-condense ang Qi mula sa mundo para ibahin ito sa purong Qi na magagamit, kaya nakikinabang sa lakas nito. Ang bawat thread ng purong Qi ay naglalaman ng napakalaking lakas. Kasabay nito, ang mga cultivator ng Zuan Qi layer ay maaari ding unti-unting matutunan kung paano kontrolin ang lakas ng kanilang kaluluwa, na nakatulong sa kanila na gumawa ng mga table task at tumaas ang kapangyarihan ng mga table task, armas at kanilang mga pag-atake. Bukod pa rito, bago makapasok sa Zuan Qi layer, kahit na ang ilang mga tao ay maaaring gumamit ng iba't ibang malalakas na pamamaraan, hindi pa rin sila makikinabang sa lakas ng kaluluwa na lubos na naglilimita sa kanilang mga kakayahan. Ang bawat cultivator ng Zuan Qi layer ay may ilang mga basic cultivation techniques. Hindi bababasa, lahat sila ay nagpractice hanggang sa ganap nilang makontrol ang purong Qi. Wala ni isa sa kanila ang hindi makontrol. Gayunpaman, ang dalisay na kontrol ng Qi ay maaaring maging mas malakas o mas mahina, maaaring mayroong malalaking dami at maliit na dami na kinokontrol ng cultivator. Ang mahinang purong Qi na kontrol ay nagbigay daan lamang sa cultivator na i-condense ang purong Qi ng kaunti ng mas mabilis. Gayunpaman, ang lakas ay limitado. Ang malakas na purong Qi control ay nagbigay daan sa mga cultivator na walang tigil na gumamit ng mas malakas na purong Qi, ngunit nangangailangan ito ng mas maraming oras. Sa sandaling iyon, sinasanay ni Linfang ang kanyang purong Qi condensation. Kahit na maraming purity stones si Linfang, hindi ito sapat para matustusan ang kanyang hukbo. Sa makatuwid, ang bagay ay upang bigyan ang kanyang hukbo ng pinakamahusay na mga kasanayan sa paglilinang, upang mailigtas ang paggamit ng mga batong dalisay.
Sa sandaling ito, siya ay nasa pagsasanib pa ng lupa. Nakapikit ang mga mata ni Linfang. Ang kanyang kamalayan ay nasa isang mundong puno ng dilim at maliwanag na ilaw. Gumalaw ang kanyang bibig, pagkatapos ay agad niyang sinabi. Pakipot. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nakakabaliw na nanginginig, siya ay umungol, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Umubo si Linfang at itinaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa paligid niya. May mga nakakasilaw na ilaw na nakapaligid sa kanya at unti-unti itong namumuo. Nang ang huling liwanag ay sumanib sa iba, lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang nakakasilaw na aura, mayroong 9 na palasyo at nagsimula silang sumipsip ng purong chi ng langit at lupa. Hindi kinaya ni Linfang ang sakit, ngunit ang mga hugis na lumitaw ay napangiti siya. Ang 9 na maliliit na palasyo ng chi condensation, napakalakas na pamamaraan. Nararamdaman ni Linfang ang dalisay na chi mula sa lupa na nagsisimulang damapo sa kanya. Ang mga cultivation tower ng Celestial Academy ay nagbigay ng hindi kapani-paniwalang dami ng purong chi. Ang dalisay na chi ay iguguhit patungo sa tore at pupunuin ang mga silid para sa pagsasanay sa paglilinang. Nagawa na rin ni Linfang na i-condense ang purong chi. Ang 9 na maliliit na palasyong ito ay napalakas na. Ang kaalaman na ipinadala sa akin ng cultivator ng Zun Chi layer ay, tulad ng inaasahan, pambihira. Natututo na ako ngayon ng mga sobra na kaluluwa at maaaring magpakita ng 100 labis na kaluluwa. Ang aking kaluluwa ay naging mas malakas din, kasama ng pagsasanib ng lupa. Kung wala sa akin ang lahat ng mga bagay na ito, hindi ko magagawang i-condense ang chi sa ganoong antas. Bulong ni Linfang. Ang kanyang napakalakas na kaluluwa ay nagbibigay sa kanyang pagkakataon na maging mas malakas. Ang pamamaraan ng surplus souls pati na rin ang earth fusion ay naging kailangan sa kanya pagdating sa pagkondense ng purong chi. Ilang sandali bago, ang mga tao sa gusali ng gobyerno ay natulala. Sa itaas ng mga ito sa langit ay may isang pattern na lumitaw, ito ay tila 9 na palasyo, ngunit pagkatapos, sa isang kisap mata, sila ay nawala muli. Ngayon lang nila naramdaman ang dalisay na chi na parang lahat ng chi ng langit at lupa ay gumagalaw patungo sa kanila. Kasabay nito, sa paligid ng gusali ng gobyerno, maraming tao ang natulala rin. Naramdaman din nila ang purong chi na umuusbong mula sa lupa, na parang may kakaibang lakas na sumisipsip sa malakas na purong chi ng langit at lupa. Isang napakalakas na cultivator lamang ng Zuan Chi layer ang makakagawa ng purong chi ng ganoon. Matapos maramdaman ng mga tao ang chi, lahat sila ay tumingin sa iisang direksyon, ang gusali ng gobyerno. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 268, Celestial River. Pagkalipas ng 2 buwan, ang mga gusali ng gobyerno ay ganap na nagiba, parang isang bagong maliit na lungsod ang itinayo sa loob ng lungsod ng Yangzhou. Ang lugar ng pamahalaan ay mas malaki-dati. May mga palasyo, pavilion at kahit isang kastilyo sa loob ng lugar. Mukha itong maharlika at nagbigay ito ng pakiramdam ng kapangyarihan at lakas ng militar. Tsaka parang hindi pa kompleto. Hindi pa sila nakakagawa ng anumang ramparts dahil lumalawak pa sila palabas at muling nagtatayo. Bukod sa mga tropang GXC na gumagawa ng mga bagay, sa loob ng lugar ng gobyerno, may iba pang mga tao. Mayroong ilang mga tao na natanggap upang tumulong at ang ilan ay nagtatrabaho bilang mga voluntaryo. Sa sandaling iyon sa Yangzhou City, lahat ay gustong pumunta sa lugar ng gobyerno at masaya na gumawa ng ilang man-umanong trabaho dahil may napakalaking dami ng purong chi na tila natipon doon, na nangangahulugan na ito ay isang lubhang kapakipakinabang na lugar para sa mga magsasaka. Sa landas ng paglilinang, ang dalisay na chi ng langit at lupa ay maaaring magbago ng mga buto, laman, dugo, at mapabuti ang paglilinang. Ang isang magsasaka ay hindi kailanman tatanggi sa isang kapaligirang mayaman sa purong chi. Bukod sa Yangzhou City, walang gaanong tao na may mga batong dalisay. Ang mga nagsasanay sa paglilinang gamit ang mga batong dalisay ay namuhay ng marangyang buhay. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang sumipsip ng purong chi ng langit at lupa na naroroon sa atmosfera. Gayunpaman, sa mga araw na ito, ang lugar ng gobyerno ay napuno ng purong chi kung saan ang mga manual na manggagawa ay maaaring maligo buong araw habang nagtatrabaho. Pagkatapos, sa gabi, maaari silang magsanay ng paglilinang sa labas lugar. Ang lugar ng pamahalaan ay nahahati na sa isang inner government area at isang panlabas na lugar. Ang inner government area ay maa-access lamang ng mga sundalong GXC, ang mga pangunahing miyembro ng gobyerno, mahigpit na ipinagbabawal para sa ibang tao na makapasok dito. Kung may sumubok na pasukin ito, sila ay papatayin sa lugar. Sa sandaling iyon, ang ilang mga silhouette ay dumadaan sa pintuan na humahantong mula sa inner government area hanggang sa panlabas na lugar. Sila ay mga tropang GXC na tumatakbo ng buong bilis habang lumilikha ng isang unos ng alikabok. Sa isang iglap, nakaalis na sila. Ang opisyal na si Linfang ay isang kabayanihan at kahangahangang binata. Talaga, kasing bata pa siya ng sabi-sabi. Isang karangalan na makita si Officer Linfang. Sa labas, mayroong masiglang pulutong na nakakita ng mga kabayong GXC na dumaan. Nanlaki ang mga mata, tila sa excitement. Sa mga araw na ito, sa Yangzhou City, si Linfang ay naging isang alamat, isang mito. Ang kanyang pangalan ay nasa mga labi ng lahat. Ang makita si Linfang ay, para sa kanila, isang karangalan. Bukod dito, kahit na si Linfang ay ang marki ng Yangzhou, mas gusto nilang tawagin siyang opisyal na Linfang. Ang terminong opisyal ay maringal at kahanga-hanga, ito ay ganap na tumutugma sa katayuan ni Linfang. Nga pala, nakita mo na ba ang girlfriend ng officer? Nakasuot siya ng magandang belo na parang isang celestial na nilalang. Siyempre nakita ko na siya. Hindi man namin nakikita ang mukha niya, I can guess that she's an exceptional woman.
Ang opisyal ay hindi makakasama ng isang batang babae na hindi tugma sa kanya. Talagang bagay sila sa isa't isa. Sari-saring komento ang ginawa ng mga tao. Sa sandaling iyon, dumaan na ang kabayo ni Linfang. Mengqing, sinasabi ng lahat na ikaw ang aking kasintahan. Sabi ni Linfang sa kanyang kabayo habang sinusulyapan si Mengqing na tumatakbo sa tabi niya. Nakangiti si Linfang, malinaw na narinig niya ang sinasabi ng mga taong ito. Sumulyap si Mengqing kay Linfang ngunit walang sinabi. Ngunit patuloy nang umiti si Linfang ng buong puso. Noong nakaraan, si Mengqing ay dating malamig sa yelo at walang ekspresyon. Sa mga araw na ito, kahit papaano ay nakatingin siya sa kanya na maaaring ituring na isang pagpapabuti. Isang grupo ng mga kabayong GXC ang umaalis sa lugar ng pamahalaan, at pagkatapos ay agad din silang umalis sa Yangzhou City, na tumatakbo patungo sa isang sinaunang kalsada. Ang Celestial River ay isang sinaunang lungsod na may kasaysayan na napetsahan pabalik sa milyon-milyong taon. Ang maringal na sinaunang lungsod na iyon, kahit na dumaan ito sa mga hamon ng panahon, mayroon pa ring kapaligiran ng isang sinaunang lungsod. Sa entrance gate, mayroong isang hindi kapanipaniwalang masining na mabangis na hayop na inukit sa bato. Isa itong maalamat na mabangis na hayop, isang phoenix. May apoy na nagninangas sa likod ng mga pakpak nito. Ang hayop na iyon ay puno ng sinaunang chi. Ang Celestial River ay mayroon ding isa pang palayaw. Phoenix City. Ang Celestial River ay matatagpuan sa gitna ng Zuyu Country. Napapaligiran ito ng tila walang katapusang disyerto. Kapag iniunat ng isa ang kanyang mga mata sa abot ng kanyang nakikita, walang iba kundi ang dilaw na buhangin. Gayunpaman, ang posisyong geographical na iyon ay hindi nakaapekto sa pag-unlad ng lungsod na isang malaking sentro ng kalakalan, isa sa pinakamalaki sa Zuyu. Ang lungsod ay napuno ng umuunlad na mga negosyo sa lahat ng uri, kabilang ang mga larangan ng real estate at iba't ibang industriya ng kalakalan. Ang mga lokal na tao ay napakabihirang. Sa simula pa lang, ang Celestial River ay isang lungsod kung saan nagpunta ang mga tao upang magsagawa ng mga transaksyon at hanapin ang mga bagay na kanilang pinakananais. Sa paglipas ng panahon, ang lokal na populasyon ay halos wala na at karamihan sa populasyon ay mga negosyo. May kasabihan sa Zuyu na nagsasabi, kung kailangan mo ng isang bagay, makikita mo ito sa Celestial River. Sa Celestial River, ang average na dami ng napakalakas na magsasaka ay mas mataas din kaysa sa pambansang average sa lawak na mayroon itong ilan sa pinakamalakas na magsasaka sa bansa. Ang mga walang mataas na cultivation ay nahihiya na pumunta doon, kung iisipin na makakatagpo sila ng malalakas na cultivator sa madalas na mga okasyon. Sa kalye, kapag ang isang tao ay nakakita ng isa pang hindi kilalang cultivator, marahil siya ay isang cultivator ng Ling Chi layer o maging ng Zuan Chi layer. Nag-ambag iyon upang gawing mas kaakit-akit ang lungsod. Sa sandaling iyon, sa labas ng Celestial River, isang grupo ng mga kabayong GXC ang tumatakbo sa dilaw na buhangin na napapalibutan ng ulap ng dilaw na alikabok. Sila ay tumatakbo patungo sa Celestial River. Ang grupong iyon ay binubuo lamang ng 3 tao, si Linfang at 2 iba pa. Si Linfang at Mengqing ay tumatakbo sa harapan at si Badaw, na nakasuot ng maskara at sumusunod sa kanila. Sa mga araw na ito, tila introvert si Badaw. Mas nakontrol din niya ang kanyang pagiging agresibo at ang kanyang init ng ulo. Mengqing, ang Celestial River ay nagsasagawa ng napakaliberal na politika, maaari kang pumasok ayon sa gusto mo. Gayunpaman, sa loob, maaari itong maging mapanganib, ang mga tao ay malupit at walang awa. Hindi dapat itago ng isang tao ang kanilang presensya o baka atakihin sila ng iba. Sabi ni Linfang kay Mengqing. Ang pamumuhay ni Mengqing ay dating ganap na naiiba kaya't ginagawa ni Linfang ang kanyang makakaya upang sabihin sa kanya ang maraming bagay hanggat maaari. Sige. Sabi ni Mengqing habang bahagyang tumango. Tumingon si Linfang at tumingin sa harapan niya. Mula sa kaliwa, 2 nakabaluti na kabayo ang sumugod sa lungsod na nauna sa kanila. 2 cultivator ng ika-9 na layer ng Lingchi, bulong ni Badaw sa likod nina Linfang at Mengqing. Si Linfang ay natulala. Gaya ng inaasahan, totoo ang mga chismis tungkol sa Celestial River. Sa sandaling iyon, nagmamadali sila sa dilaw na disyerto, pagkatapos ay nakarating sa isang kalsada na gawa sa bluestone patungo sa gate ng lungsod. Ngunit sa parehong oras, 2 silhouette ang bumaba mula sa landing sa himpapawid sa ilalim ng gate ng Phoenix City na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Sina Linfang, Badaw at Mengqing ay nagpigil sa kanilang mga kabayo na nagsimulang humakbang at kalaunan ay huminto. Napatingin sila sa 2 silhouette na nasa harapan nila. Sila ay 2 lalaki, na mga 30 taong gulang. Ang isa sa kanila ay mukhang malamig at madilim habang ang isa ay may evil smile sa kanyang mukha. Tiyak na wala rito ang mga taong ito na may mabuting hangarin. Anong gusto mo? Sabi ni Linfang na tila malamig. Ang bawat tao na gustong pumasok sa lungsod ay kailangang magbayad ng 10 purity stone na may katamtamang kalidad na nangangahulugan na kayong 3 ay kailangang magbayad ng 30 purity stone sa kabuuan. Ang 300 purity stone na may mababang kalidad ay magiging maayos din. Sabi nung nakangiti ng masama. Kumunat ang noo ni Linfang. Ang Celestial River ay ang lungsod ng kalayaan, maaari kang pumasok at umalis ayon sa gusto mo. Kailan mo kailangang magbayad ng buwis? At saka, kahit may buwis, bakit ko ibibigay sa iyo? Sabi ni Linfang na parang hiwalay. Dahil sinabi ko, kaya hindi na kailangang magsalita ng walang kaparlakan. Galit na sabi ng masamang mukhang tao nang marinig niya si Linfang. Ang ekspresyon ng mukha ni Linfang ay naging malamig. Ilang sandali ang nakalipas, 2 tao ang pumasok sa lungsod at hindi sila pinigilan ng 2 ito. Pagdating nila, bumaba ang mga taong ito. Akala siguro nila mahina sila.
Gaya ng inaasahan, ang Celestial River ay isang langit para sa malalakas na magsasaka at impyerno para sa mahihina. Paano kung wala akong ibigay sa'yo? Sabi ni Linfang na parang walang pakialam. Kung wala kang ibibigay sa akin. Sabi ng lalaking naka-evil smile. Kahit na ang Celestial River ay puno ng napakalakas na magsasaka, hindi lahat sila ay malakas. Napakabata pa ni Linfang at may mataas na likas na talento ngunit gaano kalakas ang mga batang magsasaka kung ikukumpara sa kanilang mga nakatatanda. Ang mga kabataang tulad ni Linfang ang paboritong target ng dalawang lalaking ito. Palagi silang nakatalaga sa itaas ng tarangkahan ng lungsod at nagnanakaw ng mga batong dalisay. Napakadaling makakuha ng mga purity stone dahil ang mga taong pumupunta sa Celestial River ay kadalasang nauubos ang lahat ng kanilang pera. Para makabili ng mga kalakal. Kung hindi mo ibibigay, mamamatay ka, sabi ng may evil smile sa mukha. Naglabas siya ng nakamamatay na chi. Ang pag-alay ng 3 buhay para sa 30 purity stone na may katamtamang kalidad, sigurado ka ba na ito ang tamang desisyon? Tanong nung naka-evil smile. Ang kanyang chi ay nagiging siksik at siksik. Hindi na kailangan, sigurado ako. Sabi ni Linfang habang tumalikod at pinapasulong ang kanyang kabayo. Ang dalawang lalaking ito ay malamig na ngumiti at sinabi. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka ng ganoon? Ngunit sa sandaling matapos silang mag-usap, si Badaw ay sumugod sa kanila at nagpakawalan ng nakakatakot na chi. Sa sandaling iyon, ang chi ni Badaw ay naging blade energy, ito ay lubhang matalim at malamig sa yelo. Sa sandaling iyon, ang mga ekspresyon ng mukha ng dalawang lalaking ito ay nagbago ng husto. Ang kanyang blade chi ay napakalakas, mayroon ding blade force. Bukod pa rito, ang lakas ng chi ay nasa ikapitong layer ng chi, nakapareho ng antas nila. Mamatay, sabi ni Badaw. Sa mga mata ng dalawang lalaking ito, isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw. Isang maliwanag, nagniningning at nakasisilaw na liwanag ang pumutok sa hangin at inalis ang kanilang mga ulo sa kanilang katawan. Nanatiling walang ekspresyon ni Badaw. Tara na, sabi ni Linfang at pumasok ang 3 tao sa Celestial River. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, may ilang mga silhouette, 2 lalaki at isang babae. Nang makita nilang lumipad ang 2 ulong ito, huminga sila ng malalim. Napakalakas at malakas na talab. Sabi ng dalaga sa mahinang boses. Ang 3 taong ito ay dumating kanina sa Celestial River ngunit dahil sa 2 taong ito, hindi sila nang ahas na pumasok sa lungsod at sinubukang magtago sa malayo. Agad na pinatay ni Badaw ang 2 lalaki. Sino ang taong nakasuot ng maskara? Dapat ay master na siya ng Blade Force. Narinig ko na ang pangalawang pangunahing disipulo ng Hao Yu Clan, ang Blade Master, ay darating din sa Celestial River, siya kaya iyon. Bulong ng dalaga. Ang 2 batang lalaki sa kanyang tabi ay nagsabi. Kung siya ang Blade Master, sino ang 2 pa? Umiling ang dalaga na nagpapahiwatig na hindi rin niya alam. Kaagad pagkatapos, ang 3 taong ito ay pumasok sa Celestial River. Ang walang kapantayan Martial God, unang yugto. Kabanata 269, ang Blade Master. Ang malaking kapangyarihan na pinakamalapit sa Celestial River ay ang Hao Yu Sect. Ang pangalawa ay ang Ice and Snow Mountain Village, sa makatuwid, sa Celestial River, palaging maraming mga disipulo ng Hao Yu Sect at ng Ice and Snow Mountain Village. Sa Celestial River, mahahanap nila ang lahat ng kailangan nila. Halatang nag-enjoy silang magpalipas ng oras. Doon. Isang taon bago nito, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay pinasinayaan, ang Yunhai Sect ay nalipol, at kasabay nito, ang Hao Yu Sect at ang Ice and Snow Mountain Village ay kinailangang isuko ang marami sa kanilang mga natatanging alagad para ipadala. Mag-aral sila sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sa isang taon, ang pinakamalaking sekta ng bansa ay ganap na nayanig. Halimbawa, ngayon, ang pinakamahusay na pangunahing disipulo ng Hao Yu Sect ay si Jiang Shan at ang pangalawa ay si Leng Yu aka ang Blade Master. Sa gitna ng Ice and Snow Mountain Village, si Bing Yuan ay isa sa mga pinakamahusay na talento. Lahat sila ay kilalang mga alagad, sila ay mga sumisikat na bituin. Sa kanilang lahat, ang Blade Master ay partikular na kamangha-mangha. Siya ay mas halimaw kaysa kay Jiang Shan. Ang talon ni Leng Yu ay matusok malamig, ang lamig ay tumusok hanggang sa buto na parang mga karayom. Madalang na kailanganin ni Leng Yu ang pangalawang blade strike sa kanyang mga laban, sapat na ang isa para patayin ang kanyang mga kalaban. Kadalasan, hindi na niya kailangan pang ilabas ang kanyang talon para patayin ang kanyang mga kalaban. Ang talon ng Blade Master ay umabot na sa pagiging perpekto. Sinasabi na, nang magkaroon siya ng kapangyarihan ng 3 layer ng Ling Chi, naunawaan niya kung paano kontrolin ang puwersa ng talon, at nang magkaroon siya ng lakas ng 6 na layer ng Ling Chi, natutunan niya kung paano gumamit ng mga pag-atake ng enerhiya at sa mga araw na ito. Siya ay napakalakas at nakalusot sa 8 layer ng Ling Chi. Gayunpaman, sa kanyang mga pag-atake ng enerhiya, nagawa na niyang talunin ang mga cultivator ng 9 na layer ng Ling Chi. Bihira ang mga taong nang ahas na lumaban sa kanya. Ang talon ni Leng Yu ay hindi basta-basta lumitaw, kung inilabas niya ang kanyang talon, nangangahulugan ito na siya ay papatay. Sa makatuwid, sa maikling panahon, sa loob ng huling 6 na buwan, nakuha niya ang palayaw na The Blade Master. Kilala ng lahat ang 8 mataas na opisyal ng Zuyu, iniisip ng maraming tao na, sa hinaharap, ang Blade Master ay maaaring maging isa sa kanila. Sa gitnang kalsada ng Celestial River, naroon ang Celestial Mountain Restaurant. Maraming tao ang nagpapahinga, doon at umiinom ng alak. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang tumuntong sa sahig na gawa sa kahoy ng restaurant, nang makita ng mga tao sa restaurant ang silhouette na iyon, natahimik ang lahat. Mayroong enerhiya ng talab. Napakalamig ng blade energy na iyon.
Ang mga tao ay natulala. Nakatingin ang lahat sa taong kakapasok lang sa restaurant. Ang taong iyon ay parang isang ordinaryong binata. Ang binatang iyon ay hindi mukhang isang marangal na magsasaka. Parang hindi rin siya normal. Ang kapansin-pansin lang ay ang bitbit niyang talon sa likod. Ito ay isang sinaunang isa, ito ay bahagyang kinakalawang. Sinusubukan ng mga tao na hulaan kung gaano katagal ang talon na iyon. Nakatitig ang lahat sa pangkaraniwan at ordinaryong binata at nanatiling tahimik, ito ay dahil naglalabas siya ng napakalakas na talon na chi na parang anumang oras ay maaaring sumabog at pumatay ng mga tao. Nang tumingin ang binatang iyon sa karamihan, nagkaroon sila ng impresyon na ang kanyang mga mata ay parang talon. Pumasok ang binata at walang pakialam na sumulyap sa karamihan. Ramdam ng lahat ang talas ng kanyang talon. Lahat ay umiiwas na tumingin sa kanyang mga mata, hindi sila ng ahas. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumiging binata. Nagsimulang tumingin sa isang tao ang malablade niyang mga mata. Ang taong iyon ay nakasuot ng bronze mask at naglalabas ng isang napaka-brutal na talon na chi. Ang taong iyon ay katulad niya, isang blade cultivator. Ngunit ang talon ng taong iyon ay isang brutal na talon, ang sa kanya ay isang matalim na talon. Napangiti ang binata nang makitang nakakatuwa ang sitwasyon at saka hindi na tumingin sa kanya, umalis at pumili ng mauupuan. Dahil sa kanya, medyo naging mapangapi ang atmosphere sa restaurant. Badaw, gaano siya kalakas? Tanong ni Linfang kay Badaw sa mahinang boses. Nakaupo sila sa isang mesa sa ikalawang palapag at nasa tabi ng banister. Napakalakas, hindi ko siya matatalo, ang aking lakas at talon na si Chi ay hindi kasing lakas ng kanya. Sagot ni Badaw at pagkatapos ay nagpatuloy. Nakalusot siya sa ikawalong layer ng Lingchi. Oh, sabi ni Linfang habang tumatango. Siyempre, napansin niya na ang binatang iyon ay mas malakas kaysa kay Badaw. Isinasaalang-alang ang enerhiya ng talon na kanyang inilabas at dahil sa katotohanan na siya ay nakalusot sa ikawalong layer ng Lingchi, malamang na maaari na siyang gumamit ng mga pag-atake ng enerhiya at nasa punto na ng pagkondensasyon ng purong chi. Nararamdaman ng lahat ang kanyang malakas na enerhiya ng talon. Hindi siya naglalabas ng lakas ng talon hanggat kaya niya. Talagang napaka-relax niya pero naglalabas siya ng napakalakas na blade energy, na parabang hindi niya ito makontrol. Hindi ito nasa ilalim ng kanyang kontrol, dahil hindi niya natutunan kung paano matagumpay na i-condense ang kanyang pure chi, ang maliit na halaga ng purong chi na sinusubukan niyang i-condense ay ilalabas kasama ng bawat tibok ng puso. Kasabay ng katotohanan na mayroon siyang lakas ng ikawalong layer ng Lingchi, madali niyang mapatay ang mga tao sa ikasyam na layer ng Lingchi. Bukod pa rito, ang mga taong kasing lakas niya, ngunit kasing bata niya, ay napakabihirang. Pero masyado siyang mayabang. Hindi kanya kayang kalabanan. Sabi ni Badaw, na nagpangiti kay Linfang. Walang kahihiyang nagyayabang. Sabay biro ng isang tao. Ang boses na iyon ay nanggaling sa mesa sa tabi ni Linfang at ng kanyang mga kaibigan. Sa mesang iyon ay may 4 na tao, 2 lalaki at 2 babae. Ang nagsabi ng mga salitang ito ay isang batang babae. Nakatingin siya kina Linfang at Badaw. Pagkatapos ay sinabi niya, malamig ang tunog. Talagang walang hiyakang nagyayabang. Nakakatawa ka talaga. Si Leng Yu ay kapwa ko disipulo, mula sa Hao Yusek. Siya ay napakalakas at may kamanghamanghang likas na talento. Ang kanyang palayaw ay ang Blade Master. Sa hinaharap, siya ay magiging katulad ni Chu Zanpang ang mataas na opisyal ng aming sekta. Siya ay magiging isa sa 8 mataas na opisyal. Sino ka sa tingin mo? Ang 4 na taong ito ay kumikilos ng labis na mayabang, talagang inakala nila na sila ay higit sa lahat. Bukod dito, sila ay mga disipulo ng Hao Yusek kaya naman ipinagmamalaki nila ang Blade Master at Chu Zanpang, ang Blade Master. Anong mayabang na pangalan? Sagot ni Badaw. Agad niyang idinagdag. Ngunit hindi ko, pa siya narinig noon. Ang pangalan ay kasing talas ng talem, Blade Master ay talagang isang mapagmataas na palayaw. Gotcha. Isang cutting sound ang lumabas sa atmosphere. Nasira ang banister sa tabi ng mesa ni Linfang. Maayos at malinis ang lugar kung saan ito pinaghiwa, na parabang pinutol ito ng napakatalim na talem. Tumingon si Linfang at tumingin sa unang palapag sa ibabaw ng banister. Nakita niyang nakaupo si Blade Master sa table niya at umiinom ng alak. Sa sandaling iyon, inilapag ng Blade Master ang kanyang baso sa kanyang mesa at sinabi habang tila walang pakialam. Sa susunod na buksan mo ang iyong bibig, maging mas magalang. Mukha siyang kalmado at hindi tinangkang itago ang kanyang pagmamataas. Talagang karapat-dapat siya sa kanyang palayaw, napakalakas niya. Hindi ko man lang nakitang inilabas niya ang kanyang talem. Naisip ng ilang tao, ang ilang mga batang babae ay nakatingin sa kanya na may kumikinang na mga mata. Kung pwede lang sana silang magpakasal sa ganoong binata, napakaganda. Tumayo si Badaw, may lumalabas na brutal na chi sa kanyang katawan. Umupo. Sabi ni Linfang na parang walang pakialam. Nagulat si Badaw. Agad siyang umupo muli, ngunit, nagpakawala pa rin ng malamig na chi. Uminom ka ng alak. Mahinahong sabi ni Linfang. Kinuha ni Badaw ang kanyang baso, humigop at pagkatapos ay nabasag ang kanyang baso sa pagitan ng kanyang mga daliri. Si Badaw ay isang alipin ngunit, ibinigay sa arena dahil siya ay masyadong masuwayan. Napunta siya kay Linfang na nagbigay sa kanya ng kalayaan, ngunit si Badaw ay agresibo pa rin at may malakas na personalidad. Ang taong iyon ay labis na nagpapahalaga sa kanyang sariling mga kakayahan. Biro ng Blade Master. Nagagalit si Badaw ngunit napakalma ni Linfang at Mengching. Ang mga salitang ito ay hindi nakakaapekto sa kanila, na parabang hindi nila ito narinig. Hao Yusek, ang Blade Master. Isip ni Linfang.
Bahagya siyang napangiti, halos kalahating taon na ang lumipas mula nang wala siya sa spotlight pero parang 10 taon na ang nakalipas, maraming nagbago. Sa loob ng ilang buwan, nanatili si Linfang sa gobyerno na nagsasanay ng kanyang surplus soul technique, pinapataas ang kanyang chi condensation method at pinag-aaralan ang kanyang mga alaala na ibinigay sa kanya tungkol sa mga table tasks at armas. Gayunpaman, naramdaman ni Linfang na hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan. Napakaraming bagay na gusto niyang pagbutihin. Hindi gustong magkaroon ng utang si Linfang kay Zuyu, na isang maliit na bansa. Sa mga alaala ng cultivator ng Zunchi layer, mayroong isang tao na makapangyarihan, sa pamamagitan ng bahagyang pagwawagayway ng kanyang kamay, maaari niyang gawing baligtad ang langit at lupa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 270, ang Dream Pavilion. Nang ang mga lalaki at babae, na nakaupo sa mesa sa tabi ng mesa ni Linfang at ng kanyang mga kaibigan, ay nakita na sila ay nanatiling tahimik, ninisyo nila sila at tumigil sa pagtingin sa kanila. Kuya, alam mo ba kung bakit pumunta si Ling Yu sa Celestial River? Siyempre, pumunta siya sa Celestial River dahil sa isang talent. Sagot ng isang batang lalaki. Oh, ngumiti ang isang batang babae habang nakatingin sa iba, at pagkatapos ay nagsabi. Napakataas na ng talon ni Ling Yu, mayroon pa bang mga talon na maaaring makatawag ng kanyang atensyon? Marahil ito ay isang kamanghamanghang talon. Moonbreaking Blade, ito ay isang espiritual na sandata na may pinakamataas na kalidad, ano ang masasabi? Mo, sabi ng isang batang lalaki ng Hao Yusek habang nakangiti. Lahat ay nabighani at nagulat. Gaya ng, inaasahan, dumating ang Blade Master para sa Moonbreaking Blade. Narinig nilang lahat na ang talon na iyon ay magagamit sa Celestial River noong panahong iyon. Maraming tao ang dumating dahil doon. Isang espiritual na sandata na may pinakamataas na kalidad, hindi maraming tao ang makakakuha nito, tama ba? Kehe, kung nandito si Ling Yu, sinong maglalakas loob na susubukan at kunin? Maliban kung gusto nilang maging kaaway ni Ling Yu pati na rin ang kaaway ng Hao Yus. Nang marinig ng mga tao ang pag-uusap ng mga taong ito, naunawaan nilang lahat ang ibig nilang sabihin. Ipinagyayabang nila si Ling Yu upang walang maglakas loob na subukan at nakawin ang talon, naunawaan ng karamihan na kailangan nilang mag-isip ng mabuti bago subukan. Alam ng babaeng iyon ng Hao Yusek kung bakit dumating si Ling Yu, kaya malinaw na sinasadya niyang sabihin ang mga bagay na ito. Ang mga taong kasama niya ay mukhang mayabang at mayabang din. Ngunit sa karamihan, walang nang ahas na kontrahin ang mga taong ito. Ang Hao Yusek ay may tiyak na impluensya sa Celestial River. At saka, sa sandaling iyon, naroon din ang Blade Master. Isang espiritual na sandata na may pinakamataas na kalidad. Isip ni Linfang. Siya, malinaw na alam ang klasifikasyon ng mga espiritual na sandata. May mga ordinaryong sandata at espiritual na sandata. Ang mga espiritual na sandata ay maaaring pumutol sa bakal na parang putik. Binigyan din nila ang isang magsasaka ng isang tiyak na kahusayan sa panahon ng mga labanan at bukod pa, sila ay nahahati din sa 3 kategorya. Mababa, katamtaman at mataas na kalidad. Sa Yon High Sect, nakakuha si Linfang ng mga espiritual na sandata sa templo malapit sa Precipice of Zangbo. Karamihan sa kanila ay mababa at katamtamang kalidad ng mga espiritual na sandata ngunit mayroon ding ilang mataas na kalidad na espiritual na mga sandata. Sa Zuyu, ang mga espiritual na sandata at mga table tasks, anuman ang kalidad, ay napakakaunting lahat. Ang makakita ng mga espiritual na sandata na may mataas na kalidad ay isang napakabihirang bagay. Mayroon ding mas mahusay na mga sandata kaysa sa espiritual na mga sandata. Mystical weapons. Sa Zuyu, kakaunti lang sila. Ang mga cultivator ng Zuanchi layer ay bihirang gumamit ng mystical weapons. Wala pang nakita si Linfang sa kanyang buhay. Badaw, iyong Moonbreaking Blade, gusto mo ba o hindi? Tanong ni Linfang kay Badaw sa mahinang boses. Natigilan si Badaw. Si Badaw ay isang blade cultivator, halatang mahilig siya sa blades, paanong ayaw nito? Gusto ko ito. Sabi ni Badaw habang matako na tumatango. Ganyan si Badaw, kung may gusto siyang gawin, ginawa niya lang. Sige. Sagot ni Linfang na tila walang pakialam habang tumatango. Wala na siyang dinagdag pa. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ni Ling Yu ang kanyang baso sa kanyang mesa, tumayo at lumabas ng restaurant. Pagkatapos nun, may pumasok na iba at kinuha yung table niya. Kakaalis lang niya at sa gayon ng malakas na enerhiya ng talon ay nawala. Hindi na masyadong mapangapi ang kapaligiran. Ate, alis na rin tayo. Ang mga disipulo ng Hao Yusek, na nasa mesa sa tabi ni Linfang, ay tumayo din at umalis. Pagkaalis nila, tinanong ni Linfang si Badaw. Pupunta ka ba sa pagtatanong kung saan makikita ang iyong bagong talon? Nagulat si Badaw. Agad siyang tumayo at naglakad papunta sa isang mesa malapit sa kanila, tinanong niya ang mga taong nakaupo doon. Saan natin makikita ang Moonbreaking Blade? Ang 2 taong nakaupo sa mesa ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Badaw. Malamig silang ngumiti at sinabing, nagtataka ka rin kung nasaan ang Moonbreaking Blade. Boom. Katatapos lang niyang magsalita at naglabas siya ng hindi kapanipaniwalang dami ng blade energy na nagpahirap sa mga taong nakaupo sa hapag. Ito ay lubhang brutal. Nanginginig sila at mukhang takot na takot. Sa Dream Pavilion. Ngayon, magkakaroon ng auction sale sa Dream Pavilion. Ang taong iyon ay gulat at hingal na hingal sa pagtataka. Ilang sandali ang nakalipas, ang lakas ng talon ni Badaw ay walang tigil na dumadaloy patungo kay Ling Yu kaya hindi napagtanto ng 2 taong ito kung gaano kalakas ang puwersa ng talon ni Badaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng enerhiya na lumalabas mula sa katawan ni Badaw ay nahulog sa kanila na nagbigay sa kanila ng impresyon na sila ay durugan hanggang mamatay.
Isang napakalakas na puwersa ng talent. Ang lalaking iyon, na nakasuot ng bronze mask, ay nakabisado na ng Blade Force. Mauna ka, sabi ni Badaw. Nagulat ang mga taong ito ngunit masunuring tumayo. Sa kabutihang palad, sinabi nila kay Badaw ang totoo, kung nagsinungaling sila sa kanya, tiyak na pinatay niya sila. Sige. Tumanggo ang tao sa takot at tinakay siya palabas ng restaurant. Tumayo din sina Linfang at Mengqing. At sumunod. Nang makita ng mga tao sa restaurant na umalis si Linfang at ang iba pa, naging masigla ang kapaligiran. Sino ang mga taong iyon? Napakalakas ng blade energy. Marahil ay interesado rin siya sa Moonbreaking Blade. Talaga, meron din naman yung guy at yung girl, parang hindi ordinaryong cultivators. Kahit na mas mahina sila kaysa sa Blade Master, sinabi rin nila na gusto nila ang Moonbreaking Blade, parang magkakaroon ng magandang palabas sa lalong madaling panahon. Lahat ng uri ng mga komento ay kumakalat sa gitna ng karamihan. May mga nakatayo pa nga at saka umalis. Patungo sa Dream Pavilion. Sinabi ng chismis na, sa araw na iyon, bukod sa Moonbreaking Blade, magkakaroon ng dalawa pang kayamanan sa auction ng Dream Pavilion. Ang Dream Pavilion ay isa sa mga malalaking pamilihan sa Celestial River. Ito ay isang malawak na lugar na sumasaklaw sa isang malaking lugar. Ang Celestial River ay isang lungsod na milyon-milyong taong gulang at ang mga kayamanan ay mas marami kaysa sa Imperial City. May mga bagong yaman na ibinebenta araw-araw. Mayroong ilang mahalagang bagay na maaari lamang makuha sa palengke, sa isang auction market o sa pamamagitan ng kalakalan. Sa sandaling iyon, pumasok si Linfang at ang kanyang mga kaibigan sa pavilion. Napakaingay sa loob. Sa pavilion, naroon ang iba't ibang uri ng tao, mga gwapong binata na may matikas na karwahe, maselang at magagandang dalaga, maruruming nakadamit na matatandang lalaki at maruruming pulubi. Ang ilang mga tao ay naroon upang magbenta ng mga bagay, habang ang iba ay naghahanap ng iba't ibang bagay. Sir, isang Zuan skill na may mataas na kalidad, interesado ka ba? Sa sandaling iyon, isang medyo may edad na lalaki ang lumakad sa tabi ni Linfang at nagsalita sa mahinang boses. Nagulat si Linfang. Pagkatapos ay ngumiti siya, umiling at sinabi, "Hindi ko kailangan ito, salamat." Nang marinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon si Linfang, hindi na siya nagpumilit at agad na umalis na parang walang nangyari. Anong mali? Sabi ni Linfang na naguguluhan habang nakatingin sa taong malapit sa kanila. Sir, ito siguro ang unang pagkakataon sa Celestial River. Talaga? Sabi ni Linfang habang tumatango. Kaya pala. Sabi nung taong yun na parang biglang naintindihan. Ipinagpatuloy niya. Ang Celestial River ang pinakamalaking pamilihan sa Zuyu. Dito, mayroong iba't ibang paraan ng pagbebenta ng mga bagay. Ang mga kalakal na nasa lupa ay mga ordinaryong kalakal at mura. Siyempre, may mga exception din, ang ilan sa mga nagbebenta ay napakalakas din ng mga magsasaka kaya't hindi sila natatakot na ilagay ang mga bagay na kanilang ibinebenta sa lupa, hindi sila tatutol, sino ang maglalakas loob na pumunta at magnakaw ng kanilang mga bagay. Ang pangalawang paraan ng pagbebenta ng mga bagay ay ang paghahanap ng mga taong maaari mong palitan ng mga bagay. Halimbawa, ang taong iyon kanina ay nangangailangan ng mga bato ng kadalisayan kung kaya't siya ay naghahanap ng isang taong nangangailangan ng mga kasanayan na handang magbigay sa kanya ng kadalisayan. Bato ang kapalit. Mayroon ding ikatlong paraan upang magbenta ng mga bagay at ito ay sa mga benta sa auction. Maaari mong i-auction ang iyong mga bagay sa Dream Pavilion at ibenta ang mga ito sa kanilang auction. Bakit ang mga tao ay nakikipagpalitan ng mga bagay sa ibang tao at hindi sila dinadala sa mga benta sa auction? Naguguluhang tanong ni Linfang. Ang mga bayarin sa Dream Pavilion ay medyo mababa at bukod pa, maaari silang magbenta ng mga bagay sa mas mataas na presyo. Maraming dahilan. Isa na rito ay 10 bagay lang ang ibinebenta nila sa isang araw. Kung gusto mong bigyan sila ng mga bagay na ibebenta, kailangan mong ibigay ito sa kanila ng maaga ng 3 araw at pagkatapos ay piliin nila ang mga bagay na gusto nilang ibenta. Kung ang iyong bagay ay tinanggihan, ibabalik nila ito sa iyo. Maraming tao ang hindi gustong dumaan sa mahirap na pamamarang iyon. At saka, hindi pwedeng ibenta sa auction ang mga ordinaryong bagay. Tapos, may ilang mga tao na paranoid at ayaw ipakita kung ano ang mayroon sila sa lahat, ito ay nag-aalala sa kanila. Kung magdadala sila ng mga bagay sa marketplace ng auction, pakiramdam nila ay hindi sila ligtas. Sa makatuwid, mas gusto nilang pumunta at maghanap ng isang tao sa kanilang sarili na mas mababa sa paghahanap ng karayom sa isang dayami. Nang marinig ni Linfang ang mga salitang ito, tumanggo siya bilang tanda na naiintindihan niya. Sa katunayan, mayroong lahat ng uri ng mga posibilidad. May mga taong makatotohanan at maganda ang pakiramdam kung nasa kanila ang bagay na ibinebenta nila, malapit sa kanila. Maraming tao ang naging realista. Mukhang kailangan nating manatili sa Dream Pavilion ng ilang araw. Isip ni Linfang. Sa oras na iyon, handa siyang dumating, talagang kailangan niyang kumuha ng ilang bagay. Tingnan mo, ito ay si Bing Yuan, ang nangungunang disipulo ng Ice and Snow Mountain Village. Sa sandaling iyon, isang nagulat na boses ang kumalat sa hangin. Maraming tao ang nakatingin sa isang direksyon. Nakita nila ang isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang malamig at mabangis na lalaki, si Bing Yuan, na sumali sa Ice and Snow Mountain Village pagkatapos umalis ang mataas na opisyal na si Luo Zhu patungo sa Imperial City.